Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang sanaysay. Ito ay pinamagatang ang 4 na buwan ko sa Espanya. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isang sanaysay at ito ay pinamagatang ang 4 na buwan ko sa Espanya. Katulad ng binanggit ko kanina, ang akdang tatalakayin natin ngayong araw ay isang sanaysay. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang anyong panitikan na nasusulat sa anyong tuluyan, na karaniwang pumapaksa sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang kapupulutan ng aral at aliw ng mga mambabasa. Noong nakaraan, tapos na nating talakayin ang mitolohiya ng Cupid at Psyche. Sumunod ang parabolang ang tusong katiwala at sinunda ng maikling kwentong ang munting bariles. Ngayon, dadako na tayo sa sanaysay. Tulad ng ibang akda, ang sanaysay na ating tatalakayin ngayong araw ay kapupulutan din ng aral o mensahe na magagamit natin sa realidad, magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang sanaysay ay essay sa wikang Ingles. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, ito ay salaysay ng isang sanay. Ang sanaysay ay may 2 uri. Ang una ay tinatawag na formal na sanaysay at ang ikalawa naman ay di formal na sanaysay. Una, ang formal na sanaysay. Kapag ang sanaysay ay formal, tandaan na ang mga paksa ay seryoso at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa. Kapag formal na sanaysay, ito ay kadalasang galing pa sa pananaliksik o pag-aaral. Ang mga kaisipan ay nakalatag ng may pagkakasunod-sunod para mas maintindihan ng isang mambabasa ang layunin ng iyong sanaysay at ang mensahe na nais mong ipabatid. Ang ikalawang uri ng sanaysay ay tinatawag namang di formal na sanaysay. Ito ay maaaring tungkol sa karaniwang mga paksa, personal na pananaw o mga sulat na naglalayong makapagbigay aliw sa mambabasa. Ang mga di formal na sanaysay ay karaniwang base lamang sa karanasan ng may akda. Maaari din itong maglaman ng sariling opinyon ng may akda. Ang tema at format ng pagsulat ng ganitong uri ng sanaysay ay kadalasang may bakas ng personalidad ng may akda at parang nakikipag-usap lamang. Ang tatalakayin nating sanaysay ngayong araw ay mauuri natin bilang di formal na sanaysay. Kung makikita nyo doon, ang may akda ang nagkukwento rin sa pinaka-sanaysay. Tulad ng nakalahad dito, ang sanaysay ay parang nakikipag-usap lamang sa mga mambabasa. Sumunod, hindi gaanong formal ang mga salitang ginagamit sa pagsulat. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag di formal na sanaysay, ito ay kadalasan mula lamang sa mga karanasang pang-araw-araw ng isang manunulat. Ang sanaysay na ating tatalakayan ngayong araw ay pinamagatang ang 4 na buwan ko sa Espanya. Saglit ko munang puputulin ang bahaging ito sapagkat may nakahanda akong video para sa pinaka-sanaysay. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!